okay naman yung buhay namin dati. Medyo nakakain naman na kami ng masarap. Okay na. Tapos, gano'n magkakasakit pa ako ng ganito. Parang, nakakaiyak talaga. Sige. Ayun, hello mga kalae. Welcome back ho sa ating munting YouTube channel. Ako'y narinig ho ngayon sa Lemery. At nadalawin ko ho yung anak ng tiya ko na may sakit. At ari namang tiya ko ho ay single parent ho siya. Dalawa ang kanyang anak. At maliliit pa ho ang mga anak niya nung namatay ang kanyang asawa. At simula ho nung namatay ang kanyang asawa, siya ho ay hindi na nakapangasawa ng iba mga kalae. Ayun, kaya ako narinig ngayon mga kalae para makamusta ho natin siya. Narinig kami sa bahay niya mga kalae. Let's go, pasok tayo mga kalae. Ayun mga kalae, tayo na din na sa bahay ng aking Tia Marina. Are. Yan. Magandang hapon. Oh, ari yung aking Tia Marina. Oh, kamusta naga? Ari si Tia Marina mga kalae. Tapos ari yung si Marie Chris na may sakit na cancer. Cancer nga? Oh, yun. Stage 1. Oh, stage 1. Ayun, kamusta si Marie Grace? Ano sabi ka ano sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, kailangan na siyang maoperahan ng mabilisan para hindi na kumalat ang kanyang yung mga bukol-bukol na yun. Ano sabi nga ng doktor? Ayun, ang sabi ng doktor, kailangan maoperahan na siya ng mabilisan para hindi na kumalat yung mga bukol-bukol na yun. Ayun, ang sabi, kailangan daw ngayong week na to ay ngayong month na to para hindi na kumalat. Saan naman balak operahan si Marie Grace? Diyan sa kay Sasay. Ano yung public or private? Yun, kasi hindi naman pwede sa Yun nga, bakit hindi sa public natin idalhin si Marie Grace? Hindi kasi pwede kasi nga madalian na. Schedule sa PG. Schedule pa kasi sa Batangas. Syempre, tatagal. Ano yun? Sabi ng doktor, hindi na nga siya pwedeng pagtagalin at yun. Mabilis daw siyang dumami. Mabilis kumalat. Yung kanyang sakit na yon. Sakit saan yung kay Marie Grace? Saan? Sa matres po. Nag-umpisa po ako ay dinudugo po ng malakas. Isang buwan po akong nare-regla. Tapos po, akala ko po okay lang yun. Hindi po namin muna pinapatingin. Nag-start siya ay anong year yun? 2019 po. Nagpa-check up po ako sa doktor. Yun po, naresetahan lang po ako ng gamot in ultrasound na irregular nga po yung regla ko. Tapos yun po, gamot. Nadala naman siya ng mga iniinom kong gamot. Naging normal naman siya ng regla ko. Tapos nitong January po, nagbalik uli siya after ilang years din po yun. Kasi yung mga nagdaang years, normal naman po. Tapos yung 2023, January, yun, na naman po ako, nagbi-bleeding na naman po ako. Tapos, sabi ko po, susunod na buwan, okay naman. Parang, po siya, pabalik-balik. Pero nagiging normal naman siya. Tapos, nito nga pong, okay na po ng January, nag-normal na po uli ang regla ko ng February, March, naging normal na po siya uli. Tapos po ako ay, na-hospital po uli ako nung yung mamang buwan yun, April, March ba yun?
Mahal na araw yun. Oo, April 8. Sabado April 8 po, Sabado de Gloria. Ako po niregla po ako isang buwan. Ang isip ko baka katulad lang din to nang nangyari sa akin ng last na re-reglahin na malakas, tapos after a month, babalik din siya. Ang nangyari po sa akin, sumakit po ng sobrang sakit yung puson ko, tapos po, ang lalakas na po ng dugo ko hanggang sa sobrang bumaba na yung dugo ko. Parang hindi matay na po ako, yung nawawala na po ako naman, nagkukolaps na lang po ako dahil sa sobrang baba ng dugo. Siyempre, ako naman po hindi nga matatakot hindi. Sabi ko, papasok pa din ako sa trabaho, papasok pa din. Sinamaan ako ng lasa, dinadali na ako sa ospital. Tapos, pinalaboratory po ako. Lahat po ng kuha sa aking laboratory sa dugo, lahat ay mababa. Kailangan daw pong i-confine at kailangan daw pong salina ng dugo. Nag-severe anemic na po ako. Tapos po, na-confine po ako doon. Yun po ang unang punta namin sa ospital ng April. Nag-severe anemic po ako. Tapos, na kailangan daw pong raspahin kasi nagbe-bleed nga po. Nung una naman pong result, nagtagal po ko doon ng 1 week sa ospital. Dito lang po sa public. So, yun po, sinalinan po ako ng 3 bag na dugo. Medyo malaki din po yung nagastos namin kasi yung mga gamot, syempre, yung mga binibili pong mga gamot, yung dugo po, magkano po ang isa nung 3 pack na dugo, yun po. Tapos, niraspa po ako, tapos, marami po kasi silang laboratory pa po na ginawa sa akin. Tapos po, yung unang result po ng aking biopsy, nung niraspa po ako, parang lang po siya, hindi pa siya totally cancerous, parang lang po siya, parang nag-uumpisa pa lang daw po. So, baka naman daw po makukuha ng gamot. So, tinurukan po nila ako na good for 3 months na gamot. After daw po nun, raraspahin daw po uli ako. Tapos, iba-biopsy. Kaya po nitong July po, schedule po uli ako nila ng raspa, nito pong July. April po ako unang niraspa, tapos July po, niraspa po uli ako. Lumabas po ang result na hindi po maganda, na yun nga daw po, daw po siya, cancerous daw po, endometrial cancer daw nga po. So, hindi po siya nakuha ng gamot. So, tinanong po ako ng doktor kung ang gusto ko po ay raraspahin uli. Another raspa daw po uli. Bali, tuturukan daw po uli nila ako ng gamot na mas mataas na dose doon sa unang dose na gamot. Kaya lang, hindi pa rin daw po sure na kapag dinurukan ako ng mataas na dose ay mawawala siya. Kasi yung una nga daw pong turok ay hindi nakuha. Baka daw po mag-expect daw po kami na sa padalawang turok ay makukuha siya. So, tinanong po nila ako kung ako'y magpaparaspa pa. Nakadalawa na po akong raspa kung tatanggalin na yung mattress. Hindi nag-decide po kami na isa naman po paulit-ulit akong raspahin kasi wala naman po akong asawa, wala rin akong anak. Baka naman po ako lalong hinga pag paulit-ulit akong raspahin. Nag-decide na po kami na patatanggal na lang po yung mattress. Ganun din naman po paulit-ulit. Ang gastusin pa paulit-ulit din. Yun po, tapos napag-desisyonan po nga namin na tatanggalin na. Tsaka, parang yun din po ang ina-advise ni Doc kasi daw po, mabilis daw pong dumami, kumalat. Hanggat maaari daw po, hanggat maaga pa na para daw po yung aking liver, yung ibang organ ko daw po ay hindi na magkaroon pa. Kasi daw po, baka maging stage 3, stage 4, medyo mahirap na daw pong gamutin yun. So, ngayon po, nasa stage 1 pa lang daw naman po. Hindi pa naman daw po ganun kalala. Kaya po, medyo malakas pa naman po. Sa ngayon po, nagkakalap kami naglilikom pa rin po. Nahingi po kami ng tulong kung kani-kanino. Para po yung pagpapagamot ko po ay matuloy po ang operation ko. Kasi sabi po sa amin, dapat daw po ito bago magtapos ng August ay maoperahan na daw po ako. Kasi kung hindi daw po ako magpapa-opera ngayong August, by September, baka daw po mag-chemo na ako para hindi na daw po lumaki. Tapos, nag-try naman po kami sa public. Doon nga po ako niraspa sa public sa emergency. Kaso lang po, yun daw pong case ko 3 doktor daw po yung hahawak sa akin. Ang available lang naman daw po, bale ay wala daw pong doktor sa cancer. Dito daw po sa emergency. Ang sabi po sa amin, i-recommend din kami dito sa
probinsyal dito po sa Batangas. Tapos nagtanong din po yung kapatid ko doon na ang sabi po ay for schedule nga daw po. Tapos po yung ibang nakausap namin mga patient na inaabot nga daw po ng ilang months or inaabot ng hanggang sa lumalala na sila, hindi pa daw sila na-operahan kasi sa sobrang dami daw po ng mga pasyente doon na schedule ang surgery, hindi daw po agad nila na kasi sa sobrang dami daw po. Siyempre po, pang buong Batangas na sila eh. So, hindi naman daw po kami pinipilit ng doktor kung saan daw po namin gustong magpa-opera. Ang sabi lang po sa amin, kung talagang gusto nyo bibigyan daw po kami ng referral sa Batangas. Kaya nga lang po per schedule. Yung sabi po sa amin, hanggat maliit pa yan, hanggat hindi pa malala, mas maganda na matanggal na natin para daw po yung ibang organ ko ay hindi na madami hanggat kaya pa ng katawan. Tapos sabi ni doktor, kailan mo yan ipatatanggal? Kung kailan mahina ka na, yun po. Kaya po pinipilit namin para hindi na dumating sa point na mahina na ang katawan ko. Yun po ang nilalaban namin ngayon. Dami kasi pong nagsasabi na, bakit sa private? Bakit hindi nyo dalhin sa public? So, natry na po namin talaga yun. Pero ang choice po talaga ay dito kasi nga po, ma-operahan agad para hindi na po lumala. Ayun nga mga kalae, walang choice so sila kundi sa private magpa-opera nang sa ganun ay maagapan agad yung kanyang sakit. At kasi nga kung sa public makikipagsapalaran ay sadya napaka tagal o mahabang proseso at marami yung mga pasyente doon at kailangan pumila. Kung ang pagpila nila abutin ng ilang buwan ay baka lalo pa kung lumala ang sakit niya. Kaya nakapag-desisyon sila na kahit sa private ma-operahan lang siya doon. Ay mga kalae, sila ay naglilikom ng malaking halaga mga kalae. Magkano ang hinihingi sa inyo doon sa operasyon mo? Sabi po sa amin, maghanda daw po kami ng mga 100K mahigit o mas maganda daw po, mas mahigit. Kasi hindi daw naman po niya masasabi kung magkano daw talaga ang magagastos. Kasi based on nakausap po namin sa ibang mga pasyente, umaabot sila ng 150. Tulad po ng isang nakausap namin, siya po ay sa public din, ang tagal na po sa public, di pa rin siya na operahan po doon at ang tagal nga daw po. Dito po siya inoperahan din sa kay Sasay. Nasa 150. Pero yung mga laboratory niya po kasi is nandun lahat. So, nasa 250. Ito magal kasi sila ng ilang araw doon, hindi agad sila nakalabas. So, sana naman makalikom po kami ng mga ganun po, mga 150. Para po, makaraos na po kami. Okay. Ayun mga kalae, at ako yung nananawagan sa inyo. Kung sino naman ang may mabuting puso at na sana kahit papaano kahit sa kaunting halaga mga kalay makatulong kayo at kami nanghihingi ng tulong sa inyo sa pamamagitan ng GCash. Ilalagay ko na lang din yung GCash number ko para ako na lang magpapadala sa kanila pag ako'y nakatanggap ng tulong mula sa inyo. Ari kasi yung aking tiyahin ng mga kalay ay single parent siya. Ilang taong ka si Marie Chris nung nawala si Tio Edwin? Bali 5 years old lang, magpa-5. Yun, mga kalay, magpa-5 years old pa lang, aring batang ari. Yung isa ay 1 years old lang. So simula nun hindi ka na talaga nag-asawa, no? Ay mga kalay, simula nung namatay si Tio Edwin talagang hindi na nag-asawa ang Tia Marina at itinaguyod niya na lang yung kanyang dalawang mga anak. Pinalaki niya sa pamamagitan ng kanyang hanap buhay na ang pagsasamil lang naman mga kalay ang hanap buhay ng Tia Marina. Kung alam niyo yung samil, yung tawag din yung binububungo sa mga kubo na bahay o sa bahay, yung sasa na ginagawang samil. Yun ang trabaho niya hanggang sa napalaki niya yung dalawa niyang anak at hanggang sa nakapag-aral at ari nga mga kalay at
Si Marie Cristo ay hindi na rin nag-asawa. Ilang taong ka naga? 31 po. Yan, 31 na siya mga kalae. Marie Cristo, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Priority ko po kasi sadya ang mama. Kasi po kami lang pong dalawa eh. Tapos ako lang po yung naghahanap buhay sa amin. So, si mama po ay may sakit na din naman. Nag-inisip po kasi pag ako yung nag-asawa, paano matatanggap ba niya na kasama kong aking inalagi kong kasama kasi kami lang kong dalawa. Yun po, parang naisip ko ay mas priority ko po talaga yung dito. Ako lang naman po ang gumagasto sa amin, nagbabayad ng mga bayaring, tapos ganun pa nangyari sa akin, naiyak ako. Iyak na naman ako, Marie Chris. Ayan mga kalae na naging emotional ang mag-ina. Okay naman yung buhay namin dati. Medyo nakakain naman na kami ng masarap. Okay na. Tapos, gano'n magkakasakit pa ako ng ganito. Parang, nakakaiyak talaga. Sige. Ayun mga kalay, pasilip ko lang ho sa inyo yung kanilang tahanan. Ari naman no, nung namatay kasi si Tio Edwin, meron naman no silang kinukuha ang bahay noon nung hindi pa patay ang Tio Edwin sa Tanawan, through Pag-ibig. Kaso nga lang ho, sa kasamang palad, hindi pa natin-take out yung bahay na kanilang kinuha, ay namatay na ho ang Tio Edwin. Kaya baliwala din ho yung kanilang kinukuha sanang bahay sa Pag-ibig. Ari pasilip ko lang ang kanilang tirahan mga kalay. Yan na rin mga kalay, ari lang ang kanilang bahay, maliit lang. Ayan. Tapos, ayan mga kalay, yung pinakasalan nila. Tapos ari yung hagdanan papunta sa taas. Ay, may taas naman no sila. Ayan. Yan ang mga kalay, ilang bahay nila. Ayan. At least kahit papaano, meron silang sariling bahay at hindi sila nangungupahan. Lalo na ho mga kalay, kung nangungupahan sila, lalo na sila mahihirapan sa pang araw-araw na gastusin. Ako, hihingi ng tulong sa inyo, sa sino man po na nakakapanood ng video to. Ano ko po kasi ay niya po. Pinipilit po namin maging matatag, pero ito ayos naman po dati yung buhay namin na kahit ganito lang. Kasi nga lang may pagsubok na naman na ganito na sorry po talaga, hindi ko mapigil. Kasi iisipin nyo na ba na magalito yung katawan mo? Anak ko, malakas. Hindi pala may sakit. Okay lang sana kung normal na sakit, pero yung sakit nakakatakot. Kaya nga po, ako sa totoo lang po, naglilikom po ako ng pera para sa anak ko. Mga magkano na nailikop nyo dyan para dun sa operasyon? 30K pa. 30K pa. So, 30K pa yun. Malaki pa talaga ang kulang. Malaki pa talaga ang kulang. Ano mga paraan ang ginawa nyo para makalikom ng ganong halaga? May mga kakilala ako na hinihingan ko ng tulong, chinachat ko, tapos namimigay kami ng sobre. Humihingi ako sa simbahan. Ayun. Yung aking bayaw na nangunguha ng basura, binibigyan ko siya ng sobre. Ayun, ayun. Yung iba doon galing sa mga taong hindi ko naman kilala na nagbibigay ng pa 1K. Ibang kamag-anak na talagang kahit nagbibigay naman yung iba. Ayun siya, sige Tia Marina, manawagan ka sa ating mga viewers. Ayun, sige. Sana po matulungan nyo kami, yung may mga puso po dyan. Sana po makalikom po kami ng ganong pera para po sa anak ko ay maoperahan na sa lalong madaling panahon. Kung sino naman po yung may magandang kalooban, papasalamat. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako. Yun po, bahala na sigad sa inyo.
Ari mga kalae yung ano ari? Biopsy po rin. Result ng biopsy. Padalawang raspa po yun. Padalawang raspa. Ay mga kalae, hindi. Yung kay Our Lady of Kaysasay Medical Center ay mga kalae. Tapos yan ang ito po ang ultrasound. Sa ultrasound. Ayan. Tapos ari yung pinamimigay nyo ari tinan yung mga kalae ari yung pinamimigay nila na sobre sa mga taong pinupuntahan nila. Pagkadami na rin mga kalae. Ayun ang ginagawa nila para makalikom lang, makadagdag sa gastusin sa papa-opera. Ayun mga kalae. Sana maging maayos ang operasyon mo at gumaling ka ng mabilisan. Yun. Naway maging maayos ang operasyon at mabilis gumaling. Makaraos, agad, recover. Ayun mga kalae, at kung sino nga ho na ang mayroong mga gandang kalooban dyan. Alam ko naman na marami naman ho tayo mga kababayan na magandang puso at napakabusilak. Ayun, humihingi po kami ng tulong na sana kahit sa kaunting halaga ay makahingi po kami ng tulong sa inyo. At yun naman ho yung mga kaalae, pag pinagsama-sama ho yung maliit na halaga na yun, malaking tulong na rin ho yun para sa kanila, lalo na sa operasyon ng aking pinsan. Ayan. At ngayon nga, mayroon akong papaabot sa yung tulong, Tia Marina. Sana kahit paano ay makatulong sa inyo, no? Ayan, Tia Marina, at pagpasensyaan nyo na, alam kong hindi sapat para dun sa pangangailangan sa operasyon ni Marie Chris. Mayroon kami din, may dala akong din 20,000. Pagdamutan na. At alam kong hindi sapat dahil sa napakalaking halaga ng kailangan sa operasyon ni Marie Chris. Pero kahit paano sana makatulong. Bilangin natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan o. Pasensya mo na at lang ang pinakayanang may abot sa inyo. At sana ay makatulong kahit papaano. Ayan, pasensya ka na dyan sa Marina. At sana kahit papaano ay makatulong. Pero alam ko hindi sapat yan. Pero sana ay makadagdag man lang yan sa gastusin nyo. Napakalaking tulong po. Napakalaking tulong po niyan sa amin. Sino ba namang tao magbibigay ng ganitong malaking pera na to? Kaya nga lang talagang nahihiyaman ako. Pero tatanggapin ko talaga at matindi ang pangangailangan ko ngayon. Yan, maraming salamat. Okay, sige. Ayun mga kalae, at maraming salamat muli sa inyo. At muli, kung bago pala ho kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe ho ng aking YouTube channel mga kalae. At hanggang din nila ang ating video. Maraming salamat. God bless us all mga kalae. Bye-bye. Salamat po.